Ay, may lumitaw na pangit. Isang nakakaabalang boses ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Nakangising aso si Arthur Enrile habang nakaharang ang matipunong katawan sa daraanan ni Ice. Imbis na umiwas, walang sabi-sabing pabalya siyang tinulak ni Ice. Sa lakas ng impact at sa hindi paghahanda ng binata, nawalan nito ng balanse. Damn this bitch! Mariing mura ni Arthur. Napasandal siya sa pader at halos mapasayad ang pang-upo sa sahig. Hindi niya akalain na ang isang pangit na babae may ganon klasing lakas. Kagagaling lang ni Ice sa opisina ng kanyang advisor at kumukulo ang dugo niya. Nalaman niyang nanganganib ang kanyang mga grado. Isang maling hakbang na lang at baka hindi siya makasuot ng toga sa graduation. Wala siyang panahon para sa mga laro ni Arthur. Nilampasan niya ang binata na parang hangin lamang, habang ang utak niya ay abala sa pag-compute kung paano makakabawi sa darating na finals. Kahit naman pangit ako, may karapatan pa rin ako makakuha ng diploma, no? Aniya sa sarili. Pilit na pinalalakas ang loob. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang maramdaman niya ang matigas na bagay sa kanyang paanan. Isang mabilis na tisod ang gumiba sa kanyang balanse. Isang matinis na tili ang kumawala kay Ice bago sumubsob ang kanyang nguso sa malamig na sahig. Nalaglag ang kanyang makapal na salamin. Nagulo lalo ang kanyang buhok. Ay, sorry. Sadya. Pang-aalas ka ni Arthur. Nakatayo na ito at animoy nanonood ng isang nakatatawang palabas sa TV habang nakapamulsa. Dito na sumabog ang pasensya ni Ice. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na bumabangon. Ang hapdi sa kanyang tuhod, walang-wala, kumpara sa init ng laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat ngayon. Wala kang karapatan na lampasan na isang gwapong kagaya ko, taba. Dugtong pa ni Arthur. Nilingon siya ni Ice nang may nalilisik na mga mata. Kung nakamamatay lang ang tingin, malamang, tadtad na ng saksakan dibdib ng binata. Namumula ang buong mukha ni Ice dahil sa nararamdaman niyang inis. Nais niyang tirisin ang lalaking ito na parang isang makulit na kuto. Fuck you! Isang malutong na mura ang binato niya rito. Imbes na magalit, humagalpak lang ng tawa si Arthur. Humakbang ito papalapit at dahan-dahang itinigil ang muka. Ilang pulgada lang ang layo sa muka ni Ice. Naamoy ni Ice sa mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng mint na chewing gum. Sa sobrang lapit nila para silang dalawang taong akmang maghahalikan sa gitna ng hallway. Tama na ang pamumulat, ba? Tingnan mo yung mukha mo. Mukha ka ng lechon. Sabi ni Arthur na may halong pangungutya. Hoy, anong ginagawa niyo? Isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Biglang sumulpot si Stefan, ang kaibigan ni Arthur. Sa sobrang excitement, malakas na naitulak si Arthur patungo kay Ice. Hindi nakapaghanda ang dalawa. Sabay silang bumagsak sa sahig. At sa kamalas-malasan ng tadhana, bumagsak si Arthur sa ibabaw ng babae. At ang kanilang mga labi, naglapat sa isang hindi inaasahang aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Ice. Tila ba huminto ang mundo? Ang gasgas na labi ni Arthur dumapos sa kanya. Ang unang halik na pinapangarap ng karamihan sa mga babae sa campus. Pero para kay Ice, ito ang
pinakabangungot sa kanyang buhay. Hindi niya makakalimutan. Ito ang magpapaalala ng kanyang galit sa lalaki. Yun pagtulak lang pala ang kailangan para magtukaan ng 2 panabong. Kanta ni Stefan habang pumapalakpak pa. Parang nagising sa isang masamang panaginip si Ice. Buong lakas niyang itinulak si Arthur papalayo at mabilis na tumayo. Isang malutong na sampalan dumapos sa pisngi ni Arthur bago ito makapagsalita. Nandidiri niyang pinunasan ng kanyang labi gamit ang likod ng kanyang palad. Sama ng loob at pandidiri ang nakaukit sa mukha ni Ice. Habang tinitignan ng dalawa, hindi niya napansin na ang magkabilang tenga ni Arthur ay singpula na ng kamatis. At hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Iniwan niya mga ito ng walang pasabi. Oy bro, masakit ba? Sulit naman kasi naka-score ka kay Crush. Hirit pa ni Stefan bagaman hindi na ito masyadong narinig ni Ice dahil sa bilis ng kanyang paglalakad papuntang banyo. Kainis! Mukhang kailangan ko pa magpaturok na anti-rabies. Ew! Kainis! Nasa loob ng banyo si Ice. Halos magdugo ang kanyang gilagid sa tindi ng kanyang pagtututbrush. Gusto niyang burahin ang bawat bakas ng unggoy na yun sa kanyang katawan. Paulit-ulit siyang nagmumog at sinusubukang alisin ang lasa ng aksidenteng yon. Uy, besh! Kalat na kalat sa campus. Nabalitaan ko nagalikan kay ni Arthur Kalain mo yon? Magkaka-interest pa pala yun sa'yo? Bulag yata Pang-iinis ni Trisha. Ang kaklaseng laging nakabuntot pero alam ni Ice sa plastic. Para kay Ice, si Trisha ay isang bruha na lumalapit lang kapag may kailangang balita o pabor. Sa isip-isip niya baka gusto lang nito mapalapit sa kanya para maipakilala sa kapatid ni Arthur na kung tawagin niya ay mukhang bayag. Bakit? Natigilan ka? Uy, iniisip mo siya, no? Aminin, nagugustuhan mo naman siya, di ba? Kinikilig na sabi ni Trisha habang sinusundot ang tagiliran ni Ice. Napahinto si Ice at malamig na tinignan ng babae. Ang kanyang seryosong aura ay sapat na para patahimikin ang paligid. Tandaan mo ito, Trisha. Mas gugustuhin ko pong mabaliw sa kakahabol sa bagsakong marka kaysa mahulog sa mukhang unggoy na gaya niya. Kaya itigil mo yung panunokso mo Kung ayaw mo bukas, matagpuan mo yung sarili mo sa impyerno, sige. Iniwan ni Ice ang natitigilang si Trisha. Sa mundong puno ng mapagpanggap at mapangapi, mas pipiliin pa ni Ice na mag-isa kaysa maging biktima ng isang laro na alam niyang siya lang ang matatalo sa huli. Sa sumunod na araw, mabigat ang talukap ng mga mata ni Ice habang tinitignan ang sarili sa salamin. Halos magmukha siyang panda dahil sa itim na ilalim ng kanyang mga mata. Paano ba naman? Hindi siya dinalaw ng antok sa kaiisip sa mga grado niya. Isang palakol na marka na naman. Tiyak na liliyab na naman ang dila ng kanyang tiyahin. Wala ka na namang mararating. Panggagaya ni Ice sa boses ng tiyahin niya habang nagsisipilyo. Huwag ka na raw mag-aral. Kala mo naman, siya nagpapakahirap sa mga assignment ko pagkahaba-haba na hindi naman tinuturo na maayos sa mga terror na teacher. Dahil sa pagmamadali, hindi na nagawang maligo ni Ice. Hilamos at sipilyo na lang ang naging puhunan niya. Kahit pangit ako, dapat mabango pa rin ang hininga ko. Mahirap na baka himatayin yung mga kausap ko mamaya Pulong niya sa sarili. Sinuot niya ang kanyang oversized na uniform. Sa sobrang puti ng tela, nagmumukha siyang kukunin na ni Lord. Pero mas gusto niya na ito kaysa sa mga kaklase niyang halos makita ang kaluluwa sa sobrang iksi ng palda. Mabuti na tong ganito kaysa mukhang bayaran sa kanto. Saway niya sa sarili habang lumalabas ng bahay. Ngunit tila nakikipag-asaran ng tadhana. Imbis na mabilis na makarating sa University of Eastramon magsaysay,
Talaga bang inikot-ikot pa siya ng taxi driver? Manong, sabi niyo shortcut to. Ba't para papunta tayo sa kabilang probinsya? Reklamo niya. Sa huli, padabog siyang bumaba at hindi na kinuha ang sukli dahil sa sobrang pagmamadali. Wisit na taxi driver yun, mukhang pera. Kundi lang sana kinulimbat ni tita ang sasakyan ko, hindi ako magtsatsaga sa mausok na kalsada. Nakakainis? Hingal kabayo si Ice habang inaakyat ang 5 palapag ng gusali. Sa kamalasan, doon pa naitapat ang kanyang classroom. Pagpasok niya sa pinto, tila may naghihintay talagang demonyo para batiin siya. Hoy taba, hinihinay lang sa pag-akyat ah. Baka atakihin ka sa puso niyan. Mahirapan pa kaming buhating ka palabas. Bungad ni Arthur na nakasandal sa pader habang nakangisi. Huminto si Ice, hawak ang kanyang tagiliran, habang habol kabayo ang hininga. Tinignan niya si Arthur mula ulo hanggang paa. Alam mo Arthur, sa sobrang daldal mo, mas bagay sa'yo maging speaker. Speaker ng mga asong ulol. Singhal ni Ice na ikinatawa ng ilang kaklase nila. Ouch, baby. High blood ka na naman. Gusto mo bang paipayan kita? O gusto mo na isa pang kiss para mahimasmasan ka? Biro ni Arthur sabay lapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ice at mabilis na kinuha ang kanyang makapal na libro. Subukan mo pang ilapit yung labi mo na. Amoy unggoy ha? Sige, subukan mo Arthur Enrile. At ipapalaman ko sa iyo tong hardbound na libro ng calculus. Gusto mo? Grabe ka naman. Ang aga-aga yan agad ang almusal ko. Tawang-tawa na sabi ni Arthur, pero hindi nakaligtas kay Ice, na lumayo ito ng konti. Huwag kang mag-alala, di naman kita halikan ngayon. Baka mamahawa ako sa eyebags mo. Tignan mo. Saktong pumasok ang kanilang professor na si Mr. Ramos. Isang matandang laging nakasalamin pero mahilig magbiro. Good morning, class! Oh, bakit may nagliligawan dito sa harap? Biro ni Mr. Ramos habang nakatingin kina Ice at Arthur. Arthur, maayos ka sa pangungulit kay Miss Velasco, baka mamaya. Sa kasala na mauwi yan kukunin niyo pa ako ninong. At naghiyawan ng buong klase. Sir naman? Huwag naman ganun. Biglang sumingit si Ice. Oo nga sir, kahit pangit ako, di ako papatol sa mga bulldog na yan. May taste naman ako, no? Asar na sagot ni Ice habang paupo sa kanyang upuan. Wow sa gwapo ko to bulldog. Bulldog na nahalikan mo ka mo. Umimik na kayong dalawa. Tumawa na si Mr. Ramos. Ngayon, pag-uusapan natin ang schedule ng inyong final exams. At para sa mga gustong pumasagay ni Miss Velasco na para laging nakikipaglaban sa antok, makinig kayong mabuti. Doon na naging seryoso ang paligid. Pero bago magsimula ang lecture, palihim na may binato si Arthur na maliit na papel kay Ice. Nang buksan ito ni Ice, nakasulat ang mga salitang, Good luck sa exam taba. Huwag kang babagsak. Wala na akong aasa rin. Inirapan lang ito ni Ice at pinunit ang papel. Pero hindi niya mapigilan ng konting kaba sa dibdib. At hindi yun para sa exam. Kundi sa katotohanan, mukhang hindi talaga siya tatantanan ng lalaking ito hanggang sa huling araw niya sa kolehiyo. Pagkatapos na mahabang diskusyon ni Mr. Ramos tungkol sa schedule ng exam, agad na nagligpit ng gamit si Ice. Hindi na siya sumabay sa agos ng mga klase na nagpaplano ko sa ang cafe mag-aaral. Alam niyang wala siyang budget para sa mamahaling kape. At mas kailangan niya ng katahimikan na libre lang sa library. Kahit na madalas siyang tawaging pangit at cold, may isang pangarap na nagpapanatili sa kanya na gising sa gabi. Ang maging isang ganap na registered nurse. Gusto niyang siya mismo ang mag-alaga sa lola niya na tumayong magulang niya simula nung iwan siya ng kanyang ina. Para kay Ice, bawat pahina ng mahakapal na libro
ay hakbang para makaalis sila sa hirap at mapatunayan sa mapanghusga niyang tiyahin na may mararating siya. Pumasok siya sa library at nilanghap ang amoy ng mga lumang libro. Ang tanging lugar kung saan hindi siya hinuhusgahan sa kanyang anyo. Marahan siyang pumili ng libro tungkol sa anatomy at physiology. Nang mahanap ang tamang reference, humanap siya ng bakanting upuan sa pinakasulok para walang makagambala sa kanya. Ngunit 5 minuto pa lang siyang nagbabasa, biglang nabasag ang katahimikan. Narinig niya ang mahihinang tili at bulungan ng mga babaeng estudyante sa paligid. Hindi na kailangan lumingon ni Ice para malaman kung sinong dumating. Ang amoy pa lang ng pamilyar na pabango ay sapat na para uminit ang kanyang ulo. Tahimik! Library ito hindi palengke. Galit na sita ng librarian sa mga estudyanteng hindi mapigilan ang kilig. Chill, ma'am. Chill lang. Sayang pa naman yung kagandahan mo kung palagi ka nakakunot noo. Hirit pa ni Arthur. Ginamit ang mapang-akit na boses. At kinindatan pa nito ang librarian na kanina lang ay parang dragon sa galit. Pero ngayon, namumula na at tila nakalimutan na ang rules ng library. Tse, mag-aral na nga lang kayo dyan. Pabebe pang sagot ng librarian bago mabilis na nagtago sa likod ng computer. Napailing na lamang si Ice sa kanyang nakita. Kahit kailan talaga mahilig mambola. Isip niya habang mas idiniin ang tingin sa binabasa. Sipag naman ang baby ko. Pangit na nga, masipag pa. Pang-aasar ni Arthur, sabay hila ng upuan sa harap mismo ni Ice. Maangas itong umupo, nakadikwatro pa na tila pag-aari nito ang buong library. Hindi siya pinansin ni Ice, sanay na ang babae. Kapag kasi pinansin ng isang makulit, lalong gaganahan. Kaya naman nagpatuloy lang siya sa pag-highlight na mahalagang terminologies sa kanyang libro. So ganun. Nagsusunog ka na pala ng kilay ngayon. Kaya pala kulay uling na yung kilay mo sa sobrang sunog. Tumatawang sabi ni Arthur habang pinaglalaroan ng ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Dahil wala pa ring reaksyon na nakukuha mula sa dalaga, tila nainis ang binata. Biglang tumayo si Arthur at dahan-dahang lumapit sa bandang likuran ni Ice. Sa sobrang bilis ng pangyayari, naramdaman na lang ni Ice ang mainit na hininga nito bago siya biglang kagati ng mahina sa tenga. Ang ayaw ko sa lahat, Ice. Yung binabaliwala ako. Bulong nito sa isang seryosong tono na may halong laro. Parang nakuryente si Ice sa ginawa nito. Namula ang buong mukha niya hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa abot langit na inis at pagkabigla. Bago pa man makaporma si Arthur, mabilis na tumayo si Ice at buong lakas na sinapak ang lalaki sa balikat na tumama hanggang sa dibdib nito. Sa lakas ng impact na paatras si Arthur at halos napatalsik sa sahig. Wisit ka talagang kulugo ka eh. Malas ka sa buhay ko. Wala ka na ba magawa kundi bisitin ako araw-araw? Singhal ni Ice na nakakuha ng atensyon sa lahat ng tao sa loob. Saglit na dumaan ang isang kakaibang lungkot sa mga mata ni Arthur nang marinig ang salitang malas. Pero mabilis din ito napalitan ng dati niyang mapangasar na aura. Marahan siyang tumayo habang pinapagpagan ng kanyang mamahaling pants. Grabe ka naman. Dati bulldog ngayon kulugo. Paborito mo talaga akong bigyan ng call sign, no? Nakangisi pa ring sabi ni Arthur. Kahit halatang medyo nasaktan siya sa pananapak ni Ice. Baka sa susunod, honey na ang tawag mo sa akin. Kindat muli ang binigay ni Arthur bago ito tuluyang tumalikod. Kung sa ibang babae ginawa ni Arthur yun, malamang hihimatayin ang mga ito sa kilig. Pero para kay Ice, ang bawat kindat at bawat salita ni Arthur, parang isang virus na dapat niyang iwasan para hindi masira ang kanyang kinabukasan. Nang makaalis ang lalaki, naupo si Ice at hinilot ang kanyang sintido.
Kailangan ko talaga makapagtapos agad. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang pasensya ko sa unggoy na yon. Aniya. 2 linggo ang nakakalipas at dumating na ngang panaginip at bangungot ni Ice. Ang final exam. Ito ang huling pagsubok na magsasabi kung baka kapag suot ba siya ng toga o mananatiling tambay sa bahay at lalamunin ang sermon ng kanyang tiyahin. Sa sobrang puyat sa pagre-review kagabi, hindi nagising si Ice sa tunog ng kanyang alarm clock. Nagising na lang siya nang marinig ang tilaok ng manok ng kapitbahay. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang oras. Diyos ko, late na ako! Wala na siyang oras para maligo. Mabilis siyang naghilamos at nagsipilyo ng mabilisan. Hinablot ang pandesal na may palaman na itlog na nakabalot sa tissue na hinanda ng kanyang lola. Habang tumatakbo palabas ng eskinita, pilit niyang isinusubo ang tinapay. Para siyang sasabog sa sobrang kaba at pagmamadali. Sumakay siya sa jeep pero tila nananadya ang tadhana dahil sa tindi ng traffic. Halos magsalubong na ang kanyang kilay sa sobrang inis. Panay ang sulyap niya sa relo habang pilit nang inunguya ang natitirang pandesal. Pagdating sa gate ng university, kumaripa siya ng takbo paakyat ng hagdan. Halos lumabas na ang kanyang baga sa paghinga ng malalim na makarating siya sa tapat ng room. Akala niya tapos na ang mundo niya. Pero laking gulat niya na wala pa ang kanilang professor. Nakahinga siya ng maluwag at dahan-dahang pumasok sa loob. Ay, may lumitaw na zombie oh. Kala ko ba sa sementeryo ang punta mo, ba't dito ka pumasok? Boses pa lang, alam na ni Ice kung sino naghahanap ng away. Nakangisi si Arthur habang nakasandal sa upuan nito. Halatang bagong ligo ang binata, maayos ang buhok, at amoy mamahaling pabango na kumakalat sa buong silid. Hindi siya pinansin ni Ice. Pagod na siya sa traffic, pagod pa siya sa pagtakbo. Dumiretso siya sa kanyang upuan at ibinagsak ang kanyang bag. Pero ang maangas sa si Arthur ay tila gustong mang-asar at hindi tumitigil. Tumayo ito at lumapit sa kanya pagkatapos umupo sa bakanting silya sa tabi niya. Mas lalong lumapit ang mukha ni Arthur kay Ice. Sa sobrang lapit nila, ramdam ni Ice ang titig nito. Biglang tinaas ni Arthur ang kamay at marahang pinunasan ang gilid ng labi ni Ice gamit ang kanyang hinlalaki. Ano ba? Gulat na saad ni Ice. Amoy itlog ka, Ice. Baka mamaya pati marka mo sa exam mag-itlog din sa sobrang pagmamadali mo. Pinanlisikan nito ng mga mata ni Ice. Kahit na medyo bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa biglaang paghawak ni Arthur sa mukha niya, mas nanaig ang kanyang inis. Tumahimik ka nga dyan. Kung ayaw mong gawin kitang panda sa isang sapak lang, sige. Banta ni Ice habang inaayos ang kanyang salamin. Umayos ka, Arthur ah. Exam natin ngayon. Huwag mo akong bisitin. Okay. Sabi ko nga tatahimik na ang gwapo. Huling hirit ni Arthur sabay kindat. Bago ito umayos ng upo. Eksaktong pumasok ang kanilang prof bitbit ang makapal na test papers. Okay, get one and pass. No talking, no cellphones. Let's start the exam. Tahimik ang buong paligid. Pinuksan ni Ice ang kanyang test paper at huminga ng malalim. Kahit naamoy itlog ang kanyang hininga at mukha siyang zombie, kailangan niyang patunayan na ang utak niya ang magdadala sa kanya sa graduation stage. Sa wakas, nagbunga rin lahat ng puyat, pagtitiis sa gutom, at paglunok sa mga pang-aasam ng mga tao sa paligid niya. Hawak na ni Ice ang pangarap niya. Dumating ang araw na pinakahihintay niya at yun ay ang graduation day. Azulan Ice Velasco! Malakas na tawag ng MC sa pangalan niya. Ay, may pangit na umakit ng stage oh. Malakas na sigaw ni Arthur mula sa likurang bahagi ng mga estudyante. Nagtawanan ng ilang kaklase nila pero hindi yun pinansin ni Ice. Sa halip, taas noo siyang naglakad. Puno siya ng kumpiyansa dahil alam niyang pinaghirapan niya ang bawat markang nakuha niya. Congratulations, Iha. Nakangiting saad.
nang naroon habang inaabot ang diploma at kinamayan siya. Pagbaba niya ng stage, sinalubong siya ng kanyang lola na mangiyak-ngiyak sa tuwa. Congratulations, Apo! Proud ako sa'yo. Salamat, Lola. Salamat dahil hindi niyo ako sinukuan. Salamat dahil hindi niyo ako iniwan kahit parang tinalikuran na ako ng buong mundo. Saad ni Ice, pinipigilan pa niyang maiyak habang mahigpit na niyayakap ang matanda. At sa mga oras na yon, pakiramdam ni Ice nasa ulap na siya. Ang saya-saya. Akala niya panaginip niya lang ang lahat. Dahil ngayon lang siya nakaranas ng ganoong klaseng kaligayahan. Ngunit mabilis na lumipas ang panahon. 5 taon na ang nakakalipas mula na makuha niya ang kanyang lisensya bilang isang ganap na registered nurse. Akala ni Ice magiging madali ang lahat kapag may trabaho na siya pero doon siya nagkamali. Nagkasakit ang kanyang lola. Na-diagnose ito na may lung cancer. Gumuho ang mundo ni Ice. Dahil kahit gaano siya kasipag mag-duty sa ospital, hindi sapat ang sahod niya. Napakamahal ng chemotherapy at ng mga gamot na kailangang inumin ng kanyang lola araw-araw. Dito niya napagtanto ang malupit na katotohanan sa medical field dito sa Pinas. Hindi sapat na matalino at masipag ka. Kung wala kang koneksyon o malakas na kapit, hindi ka mapapansin ng mga nakatataas. 5 taon na siyang nagtatrabaho sa parehong ospital, pero nananatili pa rin siyang isang pinakamababa sa regular. Kulang na kulang ang kinikita niya na nasa 15,000 hanggang 18,000 lang kada buwan para sa maintenance at chemo ng kanyang lola. Halos wala na siyang kinakain, makabili lang ng gamot. Dahil sa desperasyon, naghanap si Ice ng ibang paraan para kumita ng mas malaki. Habang nag-i-internet, nakakita siya ng isang hiring para sa posisyong executive secretary. Hindi ito sa ospital kundi sa isang higanting kumpanya, ang Enrile Medical Research and Global Solutions. Ayon sa balita, ang kumpanyang ito ang nangunguna sa pagsasagawa ng mga research para sa malulubhang sakit. At sila din ang nag-i-import ng makabagong kagamitang medikal. Pinamumunuan ito na isang batang CEO na isa ring magaling na doktor na hindi nagpapakita ng mukha sa publiko. Sekretary, yun ba ang gusto mo? Tanong ng kanyang lola. Napaisip naman si Ice. Malayo sa pagiging nurse ko. Pero ang laki ng sahod eh. Kayang-kaya nito ang chemo ni Lola. Ani niya naman sa sarili. Habang binabasa ang job description. Nag-ayos si Ice. Sinuot niya ang kanyang pinaka-formal na damit. Inayos ang kanyang buhok. Isinuot ang kanyang makapal na salamin. Pagdating niya sa opisina, namangha siya sa ganda at laki ng gusali. Lahat ng empleyado mukhang profesional at kagalang-galang. Pagkatapos ng ilang serye ng interview si HR, sinabihan siya na kailangan dumaan sa huling interview kasama mismo ang CEO. Kinakabahan si Ice habang naglalakad patungo sa pinakamataas sa palapag ng gusali. Pagpasok niya sa malawak na opisina, nakatalikod ang CEO habang nakatingin sa labas ng bintana. Good morning, Doc. I'm Azulan Ice Velasco, applicant for the Executive Secretary position. Magalang na bati ni Ice habang nakayuko. Dahan-dahang humarap ang swivel chair. Nanlaki ang mga mata ni Ice at parang huminto ang tibok ng puso niya nang makita ang mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Wala na ang makulit na ayos nito nung kuleyo. Suot na nito ang isang mamahaling suit at may seryosong aura. Pero ang mapang-asar ng ngisi nandun pa din. Long time no see, Miss Ugly. Sambit ni Arthur Enrile. Oh, ba't parang nakakita ka ng multo? Kala ko ba matapang ka? Napatitig lang si Ice. Sa dinami-rami ng kumpanya sa mundo, ba't sa lalaking ito pa siya napadpad? Gustong tumalikod ni Ice at tumakbo, pero naalala niya ang kanyang lola na naghihintay ng gamot sa bahay.
Arthur. It's Dr. Enrile, or Sir Arthur for you eyes. Nakangising pagtatama ni Arthur habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. 5 taon na lumipas pero mukhang di ka pa rin nagbabago. Ganun pa rin ang salamin mo. Ganun pa rin ang sungit sa mukha mo. So kailangan mo ng trabaho. Napakagatlabi si Ice. Alam niyang gagawin siyang laruan ni Arthur sa loob ng opisinang ito, pero wala siyang pagpipilian. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay ang lola niya. Kailangan ko ng trabaho, sir. Pilit na sagot ni Ice kahit parang sasabog ang kanyang dibdib sa inis. Tumayo si Arthur at lumapit sa kanya. Hanggang sa maamoy na muli ni Ice ang pamilyar nitong pabango na mas lalong bumango ngayon. Good, because I've been looking for a secretary. And I think I'll enjoy giving you orders every single day. You're hired, Ice. Naramdaman ni Ice na ito na ang simula ng panibagong impyerno sa buhay niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang asara na nakataya, kundi ang buhay ng kaisa-isang taong mahal niya. Kinabukasan, maagang pumasok si Ice sa opisina. Bagaman puyat dahil sa pag-aalaga sa kanyang lola kagabi, pinilit niyang maging maayos ang itsura. Suot niya ang kanyang lumang office attire na medyo maluwag sa kanya at ang makapal na salamin na parang panangganya sa mapanghusgang mundo. Pero ang akala niya maayos sa simula, pero nauwi agad sa kalbaryo. Pagkaupo pa lang niya sa desk, bumukas ang pinto ng opisina ni Arthur. Lumabas ang binata na may dalang tumpok na mga papeles at isang nakakalokong ngiti. Na tila ba nagsasabing, Handa ka na ba sa impyerno? Good morning, Miss Secretary. Huwag kang tatanga-tanga dyan Marami tayong gagawin ngayon. Bungad ni Arthur habang inilalapag ang mga folders sa harap niya. Ano pong uunahin ko, sir? Pilit na paggalang ni Ice, kahit na kumukulo na ang dugo niya sa tono ng boses nito. Una, timplahan mo ako ng kape. Gusto ko maligamgam lang. Ayoko na masyado mainit. Ikalawa, itong 10 folders na to kailangan mong ma-translate sa German bago mag-lunch break. At ikatlo, ipalabang mo sa laundry shop yan, sa baba. Inihagis ni Arthur ang puting lab coat sa balikat ni Ice. Pero sabihin mo ayoko ng washing machine. Gusto ko hand wash lang para hindi masira ang tela, malinaw? Napabuntong hininga si Ice habang tinitignan ng lab coat. Parang gusto niyang sapakin si Arthur. Imbes na secretary, ginagawa siya nitong katulong. Ngunit dahil kailangan niya ng sahod, tumango lang siya at nagtungo sa pantry area. Habang nagtitimpla ng kape, isang idea ang pumasok sa isip ni Ice. Napangisi siya habang tinitignan ng lalagyan ng asukal at asin na magkatabi. Kumuha siya ng isang malaking kutsara ng asin at ibinuhos ito sa taas ni Arthur. Hindi pa siya nakontento. Ginamit niya ang pinakamainit na tubig mula dispenser. Maligamgam pala. Tikman natin ang tapang mo. Ani Ice habang maangas na naglakad pabalik na opisina. Here's your coffee. Just the way you like it. Nakangiting sambit ni Ice habang inilalapag ang tasa sa mesa ni Arthur. Napataas ang kaliwang kilay ng lalaki. Tinignan niya si Ice ng puno ng pagdududa bago marahan na hinigop ang kape. Ngunit bago pa man ito tuluyang lumunok, halos maibuga niya ang kape pabalik sa tasa. Napasuka siya sa tindi ng alat at halos mapaso ang dila niya sa sobrang init. Papatay mo ba ako? Bakit napakaalat at napakainit ito? Ay, sorry po sir. Maang-maanga ni Ice. Naubusan po kasi ng cold water sa dispenser kaya napasobra yung init. Tsaka akala ko po asukal yun na ilagay ko. Magkakulay kasi sila tsaka wala namang label yung nakalagay sa pantry. Pasensya na ho, tao lang. Umayos ng tayo si Arthur at pinunasan ng kanyang bibig. Sa halip na magalit na husto, isang seryosong aura ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ice hanggang makorner niya ang dalaga sa isang sulok ng pader. Ikinulong niya si Ice sa pagitan ng kanyang mga braso. Alam mo, Ice,
Kung ibang sekretary ang gumawa niyan, baka kanino ka pa sinisante at ipinakulong sa kalapastangan ng ginawa mo. Pero pasalamat ka, special ka sa akin. Bago pa man makasagot si Ice, mabilis na lumapit si Arthur sa tenga niya at marahan itong kinagat. What the hell? Arthur! Manya ka talaga! Namumulang sigaw ni Ice habang tinutulak ang binata palayo. Halos umusok ang kanyang ilong sa tindi ng galit at hiyang nararamdaman. Just a revenge for the coffee. Bumalik ka na sa desk mo. Tapusin mo yung German translation. At asahan mong mas dadami pa ang utos na darating na araw. At sa mga susunod na oras. Padabog na lumabas si Ice ng opisina. Habang nakaupo sa kanyang desk, hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Galit siya, oo, pero may bahagi ng puso niya na tila ba naguguluhan. Sa kabila ng pang-aasar ni Arthur, hindi niya maitatanggi na ang presensya nito'y tila nagbibigay ng kakaibang buhay sa kanyang boring na mundo. Habang nagtatrabaho, nakatanggap si Ice ng text mula sa nurse na nag-alaga sa kanyang lola. Ma'am Ice, tumaas ang lagnat ng lola niyo. Kailangan na po siyang madala sa ospital para sa susunod na chemo, pero wala tayong pambayad sa down payment. Nanghina ang tuhod ni Ice habang binabasa ang text ng nurse. Ramdam niya ang pait sa kanyang lalamunan. Ang pait ng realidad na kahit anong sipag niya, tila palagi siyang kinukulang. Tumingin siya sa pinto ng opisina ni Arthur. Alam niyang isang hingi lang niya ng tulong, ibibigay nito ang pera. Pero alam niya ang kapalit. Ang huling hibla ng kanyang dignidad na pilit niyang itinatayo sa harap ng lalaking laging humahamak sa kanya. Hindi. Kaya ko to. Gagawa ko ng paraan. Bulong niya sa sarili. Habang mabilis na pinupunasan ng luhang pilit kumakawala sa kanyang mga mata. Imbes na ituloy ang German translation na inutos ni Arthur, binuksan ni Ice ang isa pang tab sa kanyang computer. Naganap siya ng quick cash loans at online sideline. Nakakita siya ng isang data encoding job na nangangako ng bayad sa loob ng isang araw basta matapos ang libo-libong entries. Kahit alam niyang bawal ang gumawa ng ibang trabaho sa oras ng opisina, wala na siyang pakialam. Mabilis ang pagtitipa ni Ice. Ang kanyang mga matay palipat-lipat mula sa German folder patungo sa sideline niya sa computer. Sa sobrang pagmamadali at puyat, hindi niya napapansin na unti-unti nang naghahalo-halo ang mga impormasyon. Ice, yung kape ko nasa na? Yung translation tapos na ba? Sigaw ni Arthur mula sa intercom. Malapit na po, sir! Pagsisinungaling niya, habang mabilis na isinasara ang tab ng sideline, nang marinig ang yabag ng sapatos ni Arthur palabas ng opisina nito. Lumabas si Arthur na nakakunot ang noo. Ang tagal ah. Anong ginagawa mo? Ba't parang pawis na pawis ka kahit naka-aircon tayo? Lumapit ito sa kanya at sumulyap sa monitor. Mabilis na hinarangan ni Ice ang screen, gamit ang kanyang katawan. Hala po, sir. Masyado lang po mahirap i-translate ang mga medical terms sa German. Malapit na po ito matapos. Siguraduhin mo lang. Isang mali lang sa report na yan, milyon na mawawala sa kumpanya. Banta ni Arthur pero nanatili ang kanyang hinala. May kakaiba sa kilos ni Ice. Ang dati nitong matapang na aura napalitan ng kaba at pag-aalala. Lumipas sa mga oras at lunch break na, pero hindi kumain si Ice. Ginamit niya ang oras na ito para ituloy ang data encoding. Nanghina na siya sa gutom at pagod pero tuwing naiisip niya ang kanyang lola na nahihirapan sa lagnat, tila bumabalik ang kanyang lakas. Nang sumapit ang hapon, pumasok si Arthur sa opisina. Padabog na binaba ang isang report. Ano to, Ice? Bakit ang translation mo ng chemotherapy drug ay naging data entry order 504? At bakit may mga pangalan ng tao dito na hindi naman kasama sa research natin? Nanlamig ang buong katawan ni Ice. Sa sobrang pagmamadali na copy-paste ang maling text mula sa kanyang sideline patungo sa official report ng kumpanya. Sir, sorry po. Nagkamali lang po ako ng pindot. Nanginginig na paliwanag ni Ice. Nagkamali?
O may iba kang pinagkakaabalahan? Hinablot ni Arthur ang mouse. Mabilis na tinignan ang history ng browser ni Ice. Doon niya nakita ang mga loan sites, sideline job, mga search history na tungkol sa lung cancer treatment costs. Biglang tumahimik ang paligid. Ang galit sa mukha ni Arthur, napalitan ng isang emosyong hindi mabasa ni Ice. Tumingin si Arthur sa dalaga na ngayon ay nakayuko at di mapigilan ng paghikbi. Ba't hindi ka nagsasabi? Ba't kailangan mag-sideline ka pa at sirain ang trabaho mo dito para sa kakarampot na halaga? Dahil ayoko magmukhang kaawa-awa sa harap mo. Sigaw ni Ice habang umiiyak. 5 taon mo akong binubuli, Arthur. Simula college, ginawa niyo akong libangan, yung pagpapahayaan niyo sa akin. Ngayon kailangan ko ng pera. Sa tingin mo ba hihingi ako sa'yo? Para ano? Para lalo mo akong gawing pangit at mahirap? Para habang buhay ako magkaroon ng utang na loob sa'yo? Natigilan si Arthur. Hindi siya makapagsalita habang tinitignan ng pagod na itsura ng babae at ang luhang dumadaloy sa mukha nito. Ang akala niyang simpleng asaran lang noong college, nag-iwan pala ng malalim na sugat sa dalaga. Umalis ka na. Sir? Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na i-fire kita dahil sa ginawa mo. Pag-uulit ni Arthur habang nakatalikod. Durog ang puso ni Ice na nag-impake ng kanyang gamit. Kala niya, tuluyan na siyang nawalan ng trabaho at pag-asa para sa kanyang lola. Ngunit paglabas niya ng gusali, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap niya. Bumukas ang bintana at lumabas ang mukha ng personal driver ni Arthur. Mama Ice, pinapautos po ni Sir Arthur na ihatid ko raw kayo sa ospital. Nandun na raw po ang doktor na titingin sa lola niyo. Bayad na rin po ang down payment at lahat ng chemo sessions niya para sa buong taon. Nanlaki ang mga mata ni Ice. Sa loob ng sasakyan, may nakitang maliit na sobre si Ice na may nakasulat na, Hindi kita tinutulungan dahil kaawa-awa ka. Tinutulungan kita dahil kailangan ko pa ng sekretary na magtitimpla ng kape kung maalat. Pagalingin mo ang lola mo pagkatapos bumalik ka sa opisina ko. May utang ka pang hand wash sa lab coat ko. Nanginginig ang kamay ni Ice habang hawak ang sulat ni Arthur. Parang may kung anong nakabaras sa kanyang lalamunan. Halo-halong inis, pasasalamat at takot. Agad siyang lumabas sa mamahaling sasakyan ni Arthur. Hindi niya kayang tanggapin ang marangyang serbisyo nito. Habang pakiramdam niya unti-unti siyang kinakain ng utang na loob. Pumara siya ng taxi. At doon, hindi niya napigilan ng humagulhol. Bawat patak ng kanyang luha. Tila pag-amin sa kanyang kahinaan. Bagay na pilit niya itinago sa loob ng maraming taon. Agad siyang nagpunas ng luha at inayos ang salamin nang makita ang puting gusali ng ospital. Naalala niya ang kanyang ina. Ang babaeng nangako sa kanya na magandang buhay, pero iniwan siya sa gitna ng kawalan. Doon siya natutong huwag magtiwala. Para kay Ice, ang mundo'y isang malaking negosyo. Wala nang libre. Lahat may kapalit. Lahat ng tao may nakatagong motibo. Siguro, ito ang kabayaran niya sa lahat ng pagigipit na ginawa niya sa akin noong college. Tama lang nabayaran niya ang chemo ni Lola. Utang niya to sa akin matapos yung gawing impyerno ang buhay ko. Aniya sa isip. Pumasok siya sa silid ng kanyang lola. Laking gulat niya na makitang hindi lang nurse ang nandun. Nakatayo sa gilid ng kama ang isang lalaking pamilyarang tindig. Si Arthur. Wala na rito ang mapang-asar ng ngisi. Seryoso itong naikipag-usap sa doktor habang tinitignan ng chart ng kanyang lola. Nung ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Ice. Lumingon si Arthur. At saglit na dumaan ang gulat sa kanyang mga mata bago ito bumalik sa pagiging kalmado. Binibisita ang kaisa-isang taong nakapagtiis sa'yo sa mahabang panahon. Gusto ko lang makita kung gaano katibay ang pasensya niya. Inirapan siya ni Ice at lumapit sa kanyang lola na humimbing na ang tulog dahil sa gamot. Huwag mong isipin na porket binayaran mo na ang bill ay hawak mo na ako.
Babayaran kita, Arthur. Piso-piso, dadaanin ko sa sweldo ko. Pero hindi mo ako magiging tuta. Humarap si Arthur sa kanya. Ang distansya nila ay sapat na para maamoy ni Ice ang pamilyar at mamahaling pabango nito. Sabi ko sa'yo kailangan ko ng sekretarya. Hindi ko kailangan ng tuta. At tungkol sa pagbabayad, huwag ka masyadong kampante. Gagawin ko sulit ang bawat sentimong inilabas ko. Mula bukas, asahan mong bibilangan ko pati bawat segundo ng paghinga mo sa loob ng opisina ko. Gawin mo lahat ng gusto mo. Pero tandaan mo ito, Arthur Enrile. Maaring nabayaran mo ang ospital. Pero hinding-hindi mo mabibili ang tiwala ko. Lahat ng tao iniwan ako. At alam ko hindi ka naiiba sa kanila. Bahagyang natigilan si Arthur. Ang mga salita ni Ice ay tila isang pader na pilit niyang binubunggo, pero lalo lang tumitibay. Sa halip na sumagot ng pabalang, marahan niyang tinapik ang balikat ni Ice. Isang kilos na hindi inaasahan ng dalaga. Di lahat na lumalapit ay aalis, Ice. Ang iba nananatili lang sa tabi mo. Kahit ang tawag mo sa kanila ay unggoy at kulugo. Mahinang sabi ni Arthur bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwang nakatitig si Ice sa pinto. Kumakabog ang kanyang dibdib, hindi dahil sa kilig, kundi sa takot na baka sa pagkakataong ito. Mahanap ni Arthur ang tanging paraan para gibain ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Para kay Ice, ang pag-ibig ay isang patibong, at hindi siya papayag na mahulog doon. Lalo na sa isang lalaking tulad ni Arthur, na sanay makuha lahat ng gusto sa isang kumpas lang ng kamay. Makalipas ang 2 araw ng pagbabantay sa ospital, bumalik na siya sa opisina. Bagaman mabigat pa rin ang kanyang kalooban, kailangan niyang harapin ang realidad ng buhay at ang utang na loob ay unti-unting sumasakal sa kanya. Ngunit sa pagpasok pa lang niya sa kanyang office desk, tila nanibago siya. Isang kumpol ng sariwang red roses at isang kahon ng mamahaling tsokolate. Ang bumungad sa kanya, nakapatong sa ibabaw ng kanyang computer monitor. Mukhang may nagkamali na magkagusto sa'yo, Miss Ugly. Mapang-asar na sambit ni Arthur na nakasandal pala sa pintuan ng kanyang sariling opisina. Sino kayang bulag ang nag-aksaya ng pera para padalhan kanyan? Walang emosyon na tinignan ni Ice sa mga bulaklak. Para sa kanya mga ito simbolo lang ng bagay na mabilis malanta at mamatay parang pangako ng mga tao. Hindi siya nagatubili, kinuha niya ang bulaklak, diretsong isinaksak sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Ang kahon naman ng tsokolate inabot niya sa dumaang janitor na naglilinis sa hallway. Kuya, sa inyo na lang to. Matamis masyado, hindi ko kailangan yan. Malamig niyang sabi, bago bumalik sa kanyang upuan at binuksan ang computer. Napahinto si Arthur sa nakita. Bahagyang nanginig ang kanyang panga at lihim na napakuyom ang kanyang kamaos sa loob ng bulsa. May kung anong kumurot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Kawawa naman na nagkakagusto sa'yo. Sa isang walang pusong babae pa siya nagkagusto. Alam mo bang pinaghirapan yan piliin ang nagbigay? Mahinang sambit ni Arthur. Ang boses ay may halong pait na pilit tinatago sa likod ng pangungutya. Di naman ako bangkay para bigyan ng bulaklak at ayoko ng tsokolate. Ayoko magka-diabetes. Sayang lang ang pera ng kung sino may saltik sa utak ang nagpadala niyan. Walang emosyon na sagot ni Ice habang mabilis na nagtitipa sa keyboard. Hindi man lang siya nagangat ng tingin. Hindi na nakatiis si Arthur. Marahan siyang lumapit at muling kinorner ng dalaga sa desk nito. Nilapit niya ang kanyang mukha hanggang sa maramdaman ni Ice ang init ng hininga nito. Nawala ang mapang-asar ng ngisi. Napalitan ng isang seryoso at malalim na titig. Ano ba ang gusto mo, Ice? Sabihin mo sa akin. Anong gusto mo mangyari para na lumambot yung puso mo? Napataas ang kaliwang kilay ni Ice. Sa unang pagkakataon, tinignan niya ng diretso si Arthur sa mga mata. Ba't mo natatanong? At bakit parang apektado ka? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Huwag mo sabihin ikaw nagbigay ng mga basurang yan. Napalunok si Arthur.
Parang may bumaras sa kanyang lalamunan at mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ang kaba sa dibdib niya, mas mabilis pa sa pagtakbo ng orasan. Huwag kang assuming, no? Ba't naman ako mag-aaksaya ng oras sa'yo? Maraming babae dyan na mas maganda at mas madaling pasayahin. Kaysa sa isang tulad mong parang yelong hindi natutunaw. Depensa ni Arthur pero ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Tumayo si Arthur at mabilis naglakad pabalik na opisina. Pero bago niya isara ang pinto, lumingon siya. Siguraduhin mo lang na tapos na yung report na pinapagawa ko, ah. Ayaw ko ng palpak na sekretarya. Naiwang mag-isa si Ice. Tinignan niya ang basurahan, kung saan nakasungaw ang dulo ng rosas. May bahagi sa puso niya na gustong magtanong kung bakit tila may lungkot sa mga mata ni Arthur. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Ang hindi alam ni Ice sa loob ng saradong pinto ng opisina, napasandal ang binata roon habang sapu-sapu ang kanyang dibdib. Sa basurahan man natatapos ang kanyang regalo, hindi pa rin siya napapagod. Para kay Arthur, ang pagkuha sa atensyon ni Ice kahit pa sa galit na paraan, ang tanging paraan niya para maramdamang buhay pa rin ang ugnayan nilang dalawa na nagsimula pa nung nag-aaral sila. Kinabukasan, hindi maipinta ang mukha ni Ice sa bigat ng daladalahin niya. Bukod sa makakapal na papeles na inutos ni Arthur na asikasuhin, may dagdag na listahan pa ito. Isang bagong lab gown na kailangan makuha sa isang mamahaling tailor at ang paborito nitong steak na mabibili sa isang sikat na restaurant na malayo sa opisina. Buti na lang at sumama sa kanya si Blue. Ang pinsan niya at ang anak na masungit niyang tiyahin. Kahit na parang tigre ang nanay ni Blue, kabaliktaran naman ang binata. Mabait ito at maalalahanin. Siya lang ang nakakasundo ni Ice sa pamilya nila. Ate Ice, akin na nga yung paper bags. Ang dami mo naman bitbit, baka maputol yung braso mo. Pagbobolontaryo ni Blue, habang kinukuha ang mga gamit. Salamat Blue buti na lang sinamahan mo ko. Kundi baka hating gabi na ako natapos sa dami ng pinapagawa ng unggoy na yun. Pagdating nila sa tapat ng desk ni Ice, nilapag nila ang pinamili. Dahil tanghalian na rin at alam ni Ice na hindi pa kumakain ng pinsan, kinuha niya isang box ng steak na para sana sa sarili niya. Salamat talaga sa tulong, Blue. O heto, kainin mo to, masarap yan. Naku ate, wag na. Para sa'yo yan eh. Nakakahiya naman. Sinamahan lang kita. Tanggapin mo na yan. Huwag ka na makulit kung ayaw mo masapak. Habang nag-aabutan, hindi sinasadyang naglapit ang kanilang kamay at nagkatitigan silang dalawa dahil sa kulit ni Blue na ibabalik sana ang pagkain. At sa puntong yun parang tumigil ang paligid nila hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa isang mabigat na presensya na biglang sumulpot sa likuran nila. Isang matalim na tikim ang nagpabitaw sa kanila. Nakatayo sa pinto ng opisina si Arthur. Madilim ang mukha at parang gustong pumatay sa tindi ng titig niya kay Blue. Kung nakamamatay lang ang tingin, malamang abo na ang pinsa ni Ice. Oras ng trabaho, hindi oras sa paglalandian. Tumingin lang si Ice kay Arthur. Walang kabakas-bakas ng takot o hiya. Tapos ko na mga utos mo, sir. Heto na yung lab gown mo at yung steak mo at hindi kami naglalandian. Pinsan ko yan. Kahit na, hindi pwedeng kung sino-sino lang ang dinadala mo dito sa opisina ko. Naghahawakan pa kayo ng kamay sa harap ng desk mo? At bakit may bibigyan sa kanya? Di ba sabi ko bilhan mo ang sarili mo? Binaliwala na lang ni Ice ang init ng ulo ni Arthur. Kinuha niya ang mga papeles at nilapag sa mesa. Pero ako naman ang pinambili ko dun. Kaya karapatan ko kung kanino ko ibibigay. Blue, sige na mauna ka na. Salamat ulit Sige ate, una na ako. Mabilis na paalam ni Blue. Nahalatang naramdaman ng tensyon mula kay Arthur. Nung makaalis si Blue, inarap ni Arthur si Ice na para bang hinihinga nito ng paliwanag. Sino ba talaga yun, pinsan? O baka naman boyfriend mo na dinaanan mo lang sa tawag ng pinsan? Wala kang pakialam, sir, ha?
Kung wala ka na iuutos, magtatrabaho na ako. Sayang ang oras. Simpleng sagot ni Ice habang binubuksan ang computer niya. Lalong nainis si Arthur sa sobrang cold ng pakikitungo ni Ice sa kanya. Hindi niya matanggap na mas binigyan pa ni Ice ng atensyon at pagkain ng ibang lalaki, habang siya, kailangan pang magmakaawa para lang sulipan ito. Bawiin mo yung sinabi mong wala akong pakialam, Ice. Boss mo ako. At kailangan ko malaman kung sino yung umaaligid sa sekretarya ko. Boss kita sa trabaho, Arthur. Pero hindi mo ako pag-aari. Kung nagsiselos ka, problema mo na yun. Natigilan si Arthur sa salitang nagsiselos. Gusto niyang tumanggi at gusto niyang magpaliwanag pero ang totoo, kumukulo talaga ang dugo niya. Padabog siyang pumasok sa loob ng opisina at malakas na isinara ang pinto. Sapat na para magulantang ang ibang empleyado sa labas. Samantala, napabuntong hininga naman si Ice. Para sa kanya, isa lang itong normal na araw ng pangungulit ni Arthur. Pero hindi niya namamalaya na ang bawat pagkilos niya, unti-unti nang nagpapabaliw sa lalaking akala niya laro-laro lang ang lahat. Padabog na tinungo ni Arthur ang opisina ng HR manager na si Mrs. Santos. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang eksenang kanina na paghahawakan ng kamay ni Ice at ng lalaking blue ang pangalan. Kahit sinabi ni Ice na pinsan niya yon, tila ba hindi kumbinsido si Arthur. Para sa kanya, masyadong malapit ang dalawa at hindi niya matanggap na may ibang nakakahawak sa kamay ng kanyang sekretarya ng ganun kadali. Pagpasok niya sa HR office, nagulat ang mga staff at agad tumayo si Mrs. Santos. Sir Arthur, may problema po ba? Mrs. Santos, gusto ko maglabas ka ng bagong memo ngayon din. Anong klaseng memo, sir? Isang strict policy tungkol sa mga bisita dito sa opisina. Ayoko na makakita ng kung sino-sinong outsider na umaaligid sa mga desk na empleyado ko, lalo na sa executive suite. Simula ngayon, no visitors allowed. Lalo na sa working area. Kung may magdadala ng pagkain o kahit anong gamit, iwanan na lang sa lobby sa guard. Bawal pumasok, bawal tumambay at lalong bawal makapag-holding hands sa loob ng oras ng trabaho. Sir, kasama po ba pati kapamilya o pinsan ng mga staff? Minsan ho kasi may emergency o kaya nagdadala lang ng lunch. Lahat. No exceptions. Ang opisina ay para sa trabaho, hindi para sa family reunion. O para sa mga pinsan na mukhang bodyguard. At dagdagan mo na rin, bawal ang tumatanggap ng pagkain mula sa labas kung di naman ako nagutos. Napahinga na lang ng malalim si Mrs. Santos. Alam niyang selos at inis na nagpapatakbo sa utak ng boss niya ngayon, pero wala siyang magagawa kundi sumunod. Sige sir, ipapaskil ko po ang memo at isisend sa lahat ng email ng bawat departamento mamayang hapon. Good. Make sure mababasa ni Ms. Velasco na malinaw. Pagbalik ni Arthur sa kanyang floor, nakita niyang seryoso pa rin si Ice sa trabaho. Parang walang nangyari. Lalo siyang nainis dahil para lang siya lang ang apektado sa kanilang dalawa. May bago memo sa labas mamaya. Basahin mo para hindi ka nagpapapasok ng kung sino-sino dito. This is a professional company, not a park. Tumingin si Ice sa kanya at tumaas ang kaliwang kilay. Memo para lang sa pinsan ko, sir? Di mo naman kailangan dumaan sa HR para sabihin ayaw mo kay Blue. Pwede mo namang sabihin sa akin ng diretsyo. Hindi lang ito tungkol sa kanya. It's about security and productivity. Security? Guard po si Blue sa kabilang kumpanya. Mas security pa nga siya kesa sa inyo. Pero sige, susunod ho ako sa memo. Wala nang lalapit sa desk ko. Pati ikaw, sir, sana sumunod ka rin sa memo na no distraction during working hours. Napanganga si Arthur. Balak niya sanang asarin pa si Ice pero siyang nabara. Padabog siyang pumasok sa opisina at naupo sa swivel chair. Gusto niyang matawa sa sarili dahil sa ginawa niyang pagpunta sa HR. Pero mas nangingibabaw ang inis dahil kahit anong gawin niya,
Laging may sagot pabalik si Ice sa kanya. Hinuha ni Arthur ang kanyang cellphone at tinignan ang schedule ni Ice para sa susunod na linggo. Ayaw mo ng bisita ha? Sige, lalabas kita rito sa opisina para ako lang ang makita mo. Napangiti si Arthur nang makitang may upcoming medical convention sa Tagaytay. Secretary Velasco, ihanda mo gamit mo. Sasama ka sa akin sa Tagaytay next week para sa convention. 3 days tayo doon at siguradong walang blue na makakaabala sa atin. Nang mabasa ni Ice ang memo mula sa HR at marinig ang anunsyo mula kay Arthur tungkol sa out-of-town trip sa Tagaytay, agad nag-init ang ulo niya. Hindi lang dahil sa pagod kundi dahil sa tindi ng kaba para sa kanyang lola na kasalukuyang nagpapagaling mula sa huling chemo sessions. Sir, hindi ako pwedeng sumama. Diretsong sabi ni Ice habang sinusundan si Arthur papasok ng loob ng opisina nito. Hindi na siya kumatok, sapat na ang inis para kalimutan ang formalidad. At bakit naman? Bahagi yan ng trabaho mo bilang executive secretary. Kailangan ko na kukuha ng notes. Mag-aayos ang convention schedule ko. At syempre magtitimpla ng kape ko. Sir, seryoso ako eh. Kalalabas lang ni Lola sa ospital kahapon. Walang magbabantay sa kanya sa bahay dahil may trabaho rin ang nurse na kinuha ko sa gabi. Hindi ko siya pwedeng iwanan ng 3 araw na mag-isa. Bakas sa boses ni Ice ang pag-aalala. At sa pagkakataong ito wala ang karaniwang talim ng kanyang pananalita. May pinsan ka, di ba? Yung guard na humahawak sa kamay mo. Bakit di siya ang pagbantayin mo? Sir, may shift si Blue. At hindi mo nabasa yung memo na pinagawa mo sa HR, bawal ang distractions, di ba? Ang pag-aalaga sa pamilya ko labas na sa trabaho ko rito. Maghanap ka na lang ng ibang sekretary na isasama mo. Marami dyan sa HR na gustong-gusto ka makasama kahit sa dulo pa ng mundo. Pero bago pa siya makalabas, mabilis na nahawakan ni Arthur ang braso niya. Hindi ito mahigpit pero sapat para mapatigil siya. Ice, makinig ka. Importante ang convention na to. Dahil nandun ang mga investors na pwedeng pondohan ng research para sa lung cancer treatment. Ang gamot na kailangan ng lola mo. Kung gusto mo talaga matulungan ng lola mo ng pangmatagalan, kailangan nating makuha ang deal na to. Natigilan si Ice. Alam niyang tama si Arthur. Pero ang takot na may mangyaring masama sa lola niya habang wala siya mas matindi. Paano si Lola? Hindi ko siya may iwan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Arthur at binitawan ang braso ni Ice. Kinuha nito ang telepono at may tinawagan. Hello, Mrs. Santos. Ipadala mo ang pinakamagaling na private nurse sa kumpanya sa bahay ni Miss Velasco. Doon siya magsistay ng 3 days. All expenses paid by me. Padalhan mo na rin ang security para sigurado. Ngayon din. Pagkababa ng telepono, tinignan niya si Ice sa tila naistatwa sa pagkagulat. O ayan, may nurse na siya. May security pa. Wala ka ng dahilan para tumanggi. Magimpahay ka na, aalis tayo bukas ng 5:00 na madaling araw. At huwag mong kalimutan ang salamin mo. Baka mahulog ka sa bangin sa Tagaytay, kasalanan ko pa. Napakagat labi si Ice. Galit siya dahil lagi naghahanap ng paraan si Arthur para makuha ang gusto nito. Pero may bahagi sa kanya ang nakaramdam ng ginhawa. Alam niyang ligtas ang lola niya sa ilalim ng pangangalaga ng kumpanya. Sige, sasama ako. Pero wag mo isipin na ginagawa ko to para sa'yo. Ginagawa ko to para sa trabaho at para sa research na sinasabi mo. Sabi mo eh. Saka is magdala ka ng dissenting damit. May gala sa dinner. Huling gabi. Ayaw ko namang magmukhang kinuha ko lang ang sekretary ko mula sa ulingan. Isang matalim na irap ang binigay ni Ice bago padabog na lumabas ng opisina. Sa loob-loob niya kinakabahan siya. 3 araw nakasama si Arthur sa isang malamig na lugar gaya ng Tagaytay. Parang mas mahirap yata yun kaysa sa pag-aaral ng anatomy at physiology nung college. Pag-uwi ni Ice, nadatnan niya ang private nurse na sinasabi ni Arthur. Maayos ito at mukhang professional. Kahit ang masungit yung tita, hindi makapaduwal dahil alam nitong si Dr. Arthur Enrile ang nagpadala nito. Habang nag-iempake, tinignan ni Ice ang sarili sa salamin. Hindi niya alam kung ano ang plano ng binata.
Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya magpapatalo sa laro ni Arthur. Kahit gaano pa kalamig ang simoy ng hangin sa Tagaytay. 5:00 pa lang ng madaling araw, narinig na ni Ice ang busina ng sasakyan ni Arthur sa labas ng kanilang maliit na gate. Nagmadali siyang lumabas habang bitbit ang kanyang bag. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod at ang kanyang trademark na makapal na salamin. Hindi niya alam habang naglalakad siya patungong sa sasakyan. Pigil hininga siyang pinagmamasdan ni Arthur. Kahit puyat ang dalaga, tadtad ng tigyawat ang mukha at walang kolorete, baliw na baliw pa rin ang binatas sa kanya. Para kay Arthur, si Ice ang pinakamagandang tanawin sa gitna ng madilim na umaga. Oh, ba't ganyan ang ayos mo? Mukha kang white lady na tinubuan ng kulugo sa sobrang puti mo. Pang-aasar ni Arthur sabay bukas ng pinto para sa kanya. Inirapan lang siya ni Ice at sumakay ng hindi kumikibo. Wisit talaga tong lalaking to, ang aga-aga panalait na naman ang almusal ko. Bulong ni Ice sa sarili habang tumitingin sa bintana. Makalipas ng 2 oras, nakarating sila sa isang pribadong bahagi ng Tagaytay na overlooking sa Bulkang Taal. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at sila lang ang naroon sa isang magandang balkonahe. Lumingon si Ice sa paligid at nagtataka. Nasaan ang ka-meeting natin? Ba't parang tayo lang nandito? Tayo lang ang mag-meeting, Ice. Nakangiting sambit ni Arthur habang nakasandal sa railings. Ang hangin ay bahagyang ginugulo ang buhok niya na lalong nagpagwapos sa kanya. Ano ibig mo sabihin? Pinagod mo pa ako sa biyahe tapos walang convention? Ginagago mo ba ako, Arthur? Gusto kita. Natigilan si Ice sa paghakbang. Ang seryosong tono ni Arthur ay tila bumasag sa lamig ng paligid. Inabutan siya nito ng isang kumpol ng paborito niyang bulaklak na hindi rosas, kundi sunflowers, na kasing liwanag ng sikat ng araw. Kaya kita inaasar at binubuli kasi gusto kong pansinin mo ko. Ang sungit mo kasi, Ice. Lahat na lumalapit sa'yo pinagtutulakan mo. Nung college tayo, hindi ko alam kung paano ka kakausapin na hindi mo ako tinatalikuran. Kaya nag-iisip bata ako para lumingon ka sa akin. Naalala mo pa ba si Bansot? Dun sa Luneta Park nun? Ako yung batang yan. Yung binuli na mga kalaro dahil panda ka tinawag na baboy. Dumating ka nun. Pinagtanggol mo ako at binigyan mo pa ako ng panyo para punasan ang luha ko. Simula ng araw na yun, pinangako ko sa sarili ko na ikaw na ang babaeng pakakasalan ko. Kaya ginawa ko ang lahat para magbago, para maging ganito, para ako naman na magtatanggol sa'yo. Hindi makapagsalita si Ice. Biglang nag-flashback sa isip niya ang batang lalaki na umiiyak sa ilalim ng puno. Hindi niya akalain na ang mayabang at makulit na si Arthur ay ang batang pinrotektahan niya noon. Ice, alam ko marami akong pagkakamali. Alam ko na inis ka sa akin ng sobra, pero lahat ginawa ko pati ang pag-hire sa'yo sa kumpanya at magbabayad ng hospital bills ng lola mo. Ginawa ko yon dahil gusto kitang alagaan. Gusto ko ipakita sa'yo na hindi mo kailangan maging mag-isa. Dagdag ni Arthur habang dahan-dahang inaangat ang mukha ni Ice para sa wakas ay magtagpo ang kanilang paningin. Dahan-dahang tinanggal ni Arthur ang makapal na salamin ni Ice. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga na tila ba isa itong mamahaling alahas. Pwede bang wag mo na ako ipagtabuyan, Ice? Hayaan mo na akong pumasok sa buhay mo. Hindi ako gaya ng nanay mo na iniwan ka. Nandito lang ako. Ramdam ni Ice ang sinseridad sa boses ni Arthur. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, tila ba unti-unting gumuho. Pero sumagi pa rin sa isip niya ang kanyang itsura. Pero bakit ako, Arthur? Tignan mo nga yung mukha ko, ang pangit ko. May mga kapal na eye bags, tadtad ng tagyawat dahil sa stress. Kahit tubuan ka na 1,000 tagyawat, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Lahat ng sayo gusto kong maging pag-aari ko. Marahang idinampi ni Arthur ang kanyang labis sa isang tigyawat ni Ice sa noo. Akin to. Akin lahat to. Sunod niyang hinalikan ng pisngi ng dalaga na puno ng pamumula. Maging ito. Lahat ito mahal ko.
Hinuli ni Arthur ang tingin ni Ice. Ang kanyang mga matay punong-puno ng pagsuyo. Kahit sinasabi mong pangit ka, you're still mine. Maganda ka sa paningin ko dahil ikaw si Ice. Ang babaeng nagligtas sa akin noon. At ang babaeng gusto kong iligtas ngayon. Sa oras na yun parang yelong unti-unting natutunaw ang matigas na puso ni Ice. Hindi niya kayang magsinungaling sa sarili. Ang inis na nararamdaman niya mula pa nung koleyo, hindi pala galit, kundi isang lihim na paghanga na pilit niya itinatago dahil sa takot na masaktan. Napaiyak si Ice pero sa pagkakataong ito dahil sa saya. Ang daya mo naman, Arthur eh! Ang daya-daya mo! Nakangising hinalikan ni Arthur si Ice. Habang nakatingin sila sa napakagandang view. Hindi ako aalis, Ice. Kahit itulak mo pa ako, magsisilbing glue ako para manatili sa tabi mo. Pagkatapos ng madamdaming pagtatapat sa Tagaytay, hindi na nag-aksaya ng panahon si Arthur. Alam niyang para makuha ng buo ang tiwala ni Ice, kailangan niya makuha ang basbas ng kaisa-isang taong nagpahalaga sa babae nung panahong tinalikuran nito ng lahat. Ang lola nito. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni na Ice, agad na bumaba si Arthur at pinagbuksan ng pinto ang babae. Bitbit niya ang prutas at pagkaing paborito ng matanda na palihim niyang inalam sa nurse na pinapadala niya noon. Sigurado ka ba dito? Baka mabigla si Lola, baka isipin nun inaaway mo na naman ako. Relax ka lang, Ice. Ako nang bahala. Mas pogi ako sa personal kaysa sa mga kwento mo sa kanya, no? Biro ni Arthur sabay kindat. Pero sa loob-loob niya, nanginginig na ang kanyang tuhod. Pumasok sila sa loob at nadatnan nila ang lola ni Ice na nakaupo sa sofa. Bahagyang namumutla, pero bakas ang ngiti nang makita ang apo. Agad na lumapit si Arthur at marahang kinuha ang kamay ng matanda para magmano. Lola, ako po si Arthur, yung pasaway na boss ni Ice. Ikaw pala si Arthur, na laging kinukwento ni Ice. Akala ko ba masama ugali mo? Bakit mukhang napakabait na bata mo? Napakamot sa ulo si Arthur habang sumusulyap kay Ice na namumula na sa hiya. Pasensya na po, Lola. Ganun ko lang po talaga itago yung paghanga ko sa apo niyo eh. Masyado po kasi matigas ang puso nito. Kailangan dumaan sa pangungulit. Naupo si Arthur sa tabi ng matanda at kinausap ito ng masinsinan. Nawala ang pagiging maangas na CEO at naging isang simpleng lalaki na naglalayong magpakitang gilas sa pamilya ng babaeng mahal niya. Naikwento niya ang lahat. Lola, gusto ko pong humingi ng pahintulot sa inyo. Hindi ko po ba'y papangako na hindi kami mag-aaway ni Ice kasi gano'n naman talaga sa isang relasyon. Dahil alam niyo pong pareho kaming may sungay pero pinapangako ko pong hindi ko siya sasaktan. Aalagaan ko po siya gaya na pag-aalaga niyo sa kanya. At higit sa lahat, hindi ko siya iiwan gaya ng ginawa ng iba. Naluha ang matanda sa narinig. Hinawakan niya ang kamay ni Ice at ni Arthur at pinag-isa ang mga ito. Matanda na ako, Arthur. Ang tanging hiling ko lang ay ang makitang may makakasama ang apo ko kapag wala na ako. Alam kong sa likod ng asara ninyo ay may lihim na pagtingin kayo sa isa't isa. Pagkatiwalaan mo ang lalaking ito, Ice, at ramdam ko ang tibok ng kanyang puso. Hindi mapigilan ni Ice na maiyak. Sa harap ng kanyang lola, naramdaman niya ang tunay na seguridad. Ang lalaking dating kinaiinisan niya, ngayon ang siyang nagbibigay sa kanya ng dahilan para muling magtiwala. Salamat po, Lola. Asahan niyo pong hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Sabi ni Arthur, bago hinalikan ng noo ni Ice sa harap mismo ng kanyang lola. At nang gabing iyon, hindi lang si Ice ang nakatulog ng mahimbing. Maging si Arthur, may ngiti sa mga labi. Alam niyang nahanap niya na ang kanyang tahanan. Sa piling ng babaeng, tinawag niyang pangit. Pero ngayon tinuturing niyang kanyang mundo. The End.
If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!